salita ng ating Ama sa kalangitan. Hallelujah. Praise the Lord. Dakila at mapagpala po namin Ama, buhay at banal namin Diyos at pangalan ng Jesus, muli minsan pa nagpapabuto kayo ng parangal, pagsamba pasalamat siyang banal mga pangilihang pangalan sapagkat patuloy kang nariyan o Diyos siyang walang kapaguran, kasawaan, pagbigay sa amin ng buhay at kalakasan. Mahal na Panginoon, upang sa dakong ito patuloy ka po namin sama-sama mga paglingkuran sambat mapapurihan sa Espiritu at katotohanan. Ama, maraming salamat sa manaunang ito ang pong panabang pinagpalat binasbasan siyang matamis, banal presensya, banal Espiritu masaganang binuhos sa aming kalagitnaan sa mga himala, mga buhay, mga pato, mga pasalamat, mga pagtatapat na mga pinagpalang mga anak mo sa dakong ito. Patuloy ko po ang magbalik ng mga kalibong beses, magbasbas sa kalamang kabuhayan, sa kalamang sambahayan, maglayo sa anumang salot, sakit, problema at makahirapan. Narito po Ama, sa iyong pagdako sa pag-aaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, tulungan niyo po ang inyong lingkod. Sa ganang akin, wala po akong magagawin, ko lang pong tayong inaasahan, kitamisan pa. Muli o Diyos, ikaw maglagay mo salita sa aking labi na aking pangaral. Alisin mo po ang mahadlang, mapag-anlangan sa aming kalagitnaan, aming sama-samang sinasaway sa makapangyarihang pangalan ng Jesus. And dahil yung word of God in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At una tigit sa lahat, nais ko pong magpaabot ng pagbati ng magandang gabi sa ating buhay na Diyos sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa inyo man, mga minamahal, gumigiliw pong mga kapatid, patuloy na riyan ang pagbibigay ng kahalagahan sa pagganap sa kalooban ng ating Ama sa kalangitan. Magandang gabi po sa inyo, sa aking mga kasamahan. Magandang gabi at muli sa ating buhay na Diyos sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, the Holy One, our Almighty God and everlasting Father, our good Shepherd and Heavenly Prophet, the Alpha and Omega, the first and the last, the beginning and the end. Sa Kanya lamang ang kapurihan, kwalatian, pagsambat, pagdakila sa langit at lupa ngayon at magpakailanan, kailan paman. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sa mga pagkakataong ito, mga kapatid, tayo po ay maghanda ng ating mga pakinig, ating mga Biblia. Muli po nating sama-samang sariwaing pag-aralan ang mga buhay at banal na salita ng ating Ama sa kalangitan na magiging daan upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan, magmana ng buhay na walang hanggan kung matutunan po nating ipamuhay sa sampalatayanan yung kanyang mga banal buhay na salita na ating pong mapag-aaralan. Dito, nire-review po natin yung ating mga pinag-aaralan para mga minamahal mag-sink in, mga minamahal sa ating mga puso, sa ating mga kaisipan, hanggang sa mapagsanayan po nating maisabuhay, mga minamahal. Sapagkat dito po nakapaloob, mga minamahal, yung ating pagkakaroon ng kaligtasan sa ating pong pagsasakatuparan ng mga aral ng ating Ama sa kalangitan na itinuturo sa bawat isa atin mula sa banal na kasulatan. At yung ating pagtutupad, ito po yung paraan ng pagkain, mga minamahal, ng ating mga kaluluwa. Lumalakas, tumitibay, mga minamahal, ang ating spiritual na buhay kapag mga minamahal sinasakatuparan natin yung mga kaaralan, katuruan na ipinapaunawa sa atin ng kanyang mga buhay at banal na salita. Sa mga sumandaling ito, mga minamahal, tayo po ay dumako sa ating pangunahing teksto. Dito po tayo sa Book of Hebrews, mga minamahal, chapter 2, verse 3, mga minamahal. And 4, sabi rito, how shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard him, God also bearing them witness, both with signs and wonders, and with divers miracles and gift of the Holy Ghost according to His own will.
Paanong makakatanan tayo kung ating pababayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon nung una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig na pawang sinaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang mga buhay, banal na salita. Ang nais ipabatid, ipaunawa sa atin ng salita ng ating Ama sa kalangitan, mga minamahal, na tayo po ay hindi po makakaiwas o makakatakas sa kanyang lubos na kagalitan kapag kung sa kabila, mga minamahal, ng kanyang ipinaranas, mga minamahal, sa atin na mga makapangyarihang gawa o himala ay naroon pa rin, mga minamahal, yung ating kapabayaan para ipagtrabaho yung ating mga kanya-kanyang kaligtasan. Ang ibig sabihin, ang part ng ating pinakamamahal na Panginoon, kanya nang ginampanan, mga minamahal. It is finished, mga minamahal. Kumbaga, nabuo niya, mga minamahal, yung part niya, mga para tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Ipinag-utos sa atin, mga minamahal, na magkaroon ng takot sa Kanya at sumunod sa Kanyang mga kautusan, mga minamahal. Sabi ng Ecclesiastes 12:13, mga minamahal. Basahin po natin ang sinasabi ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi rito, let us hear the conclusion of the whole matter, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Tayo, mga minamahal, hindi tayo, mga minamahal, ganun kadali na akayin para sumunod at magpasakop sa kalooban ng ating Ama sa kalangitan. Hindi tayo ganun kadaling turuan at aralan, mga minamahal, kapag ang ipapagawa sa atin, mga minamahal, yung katuwiran o kalooban ng ating Ama sa kalangitan. Although na ipinapaunawa sa atin ang rason, ang layon kung bakit nga tayo, mga minamahal, inilagay dito sa sanlibutan, mga minamahal, kung bakit niya tayo nilalang para mabuhay na may takot sa Kanya, may pagsusunod, mga minamahal, sa Kanyang mga kautusan. Hindi tayo ganun kadali na, mga minamahal, maakay ng ating Ama sa kalangitan. Kinakailangan niya pang gumawa, mga minamahal, ng makapangyarihang gawa. Ang sabi ng banal na kasulatan, sabi po ng Book of John, mga minamahal, chapter 4, verse 48, then said Jesus unto him, except you see signs and wonders, you will not believe. Sinabi nga sa kanya ni Jesus, malibang kayo mga kakita ng mga tanda at ng mga kababalaghan, ay hindi kayo magsisipaniwala sa anumang paraan. So, gumawa na nga siya ng mga minamahal, mga tanda at kababalaghan. Kung atin pa itong pababayaan, paano nga tayo makakatakas sa kanyang kagalitan? Kumbaga, mga minamahal, lahat ng pwedeng gawin ng ating pinakamamahal na Panginoon para makumbinsi lang tayo, para maniwala lang tayo, para manampalataya lang tayo, ginagawa niya.
Ang rason, mga minamahal, kung bakit kinakailangan pang gumawa ng mga makapangyarihang gawa, mga minamahal, ang ating Diyos na manlilikha, para tayo magkaroon ng pananampalataya. Kasi nililiyan ng Biblia, except you see signs and wonders, you will not believe. Hindi raw tayo mananampalataya, mga minamahal. Yun nga yung masaklap mga minamahal. Marami sa atin, although na nakaranas, mga minamahal, pinuspos na ng mga signs and wonders and miracles, mga minamahal, nandoon pa rin, mga minamahal, yung kapabayaan. Kaya nga, mga minamahal, nalulungkot ang ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po, wala tayong pagkukusang loob, mga minamahal, na pag-ibig, mga minamahal, na sumunod sa kanyang mga kautusan. Wala tayong kusang loob o bukal sa kalooban na pagsisikap, mga minamahal, na maisabuhay, maisakatuparan, mapangyari ang layunin kung bakit niya tayo nilalang. Kinakailangan pa niyang gumawa ng mga bagay na ito. Except you see signs and wonders, ye will not believe. So, ang nag-uugnay, mga minamahal, kung titingnan natin, mga minamahal, sa atin at sa Panginoon, mga minamahal, itong mga himala, kung wala yung himala, hindi rin tayo maniwala, manampalataya. Yung may himala na nga, mga nandun pa yung pagpapabaya. Kaya sabi ng ating pinakamamahal, paano tayo makakatakas? Paano tayo makakaiwas sa ating kinakaharap na kapanahunan kung yung ating gayong attitude, mga minamahal, hindi mababago, mga minamahal, sa kanyang harapan? Kaya nga, mga minamahal, kung titingnan natin yung sinasabi ng Book of John chapter 2, mga kapatid, ang ating pinakamamahal na Panginoon, bantulot po siya, mga minamahal, na lubos na maglagak ng pagkakatiwala ng kanyang sarili doon sa kanyang mga ginawan ng makapangyarihang gawa ng kanyang kapanahunan. Sabi rito, mga minamahal, ng Word of God, from the book of John chapter 2 verse 23, now when he was in Jerusalem at the Passover, in the feast day, many believed in his name when they saw the miracles which he did. But Jesus did not commit himself unto them, because he knew all men, and needed not that any should testify of man, for he knew that was in man. Ito yung nakakalungkot dyan, mga minamahal. Tingnan nyo, ito hindi masyadong napag-uusapan kasi lagi tayong dumidirekta, mga minamahal, doon sa ating mga pakinabang, mga prueba at ebidensya o makapangyarihang gawa na ating nakakamtan. Pero mayroon palang mga ganito, mga minamahal, na dapat natin na mapag-isipan. Ang sabi, mga sa wikang Tagalog, nang siya nga ay nasa Jerusalem ng Paskwa, sa loob ng panahon ng kapistahan, ay marami ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan, pagkakita ng kanyang mga tandang ginawa. Yun, dahil sa kanyang mga tandang ginawa, makapangyarihang gawa, sabi ng Biblia, marami daw po yung nagsisampalataya. Ano naman ang reaksyon ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal? Natuwa ba siya, mga minamahal, dahil maraming nanampalataya nung makita yung kanyang mga mirakulo, makapangyarihang ginawa? Tuwan-tuwa ba ang ating pinakamamahal na Panginoon nung mga pagkakataon na yun? Ang sabi ng talatang 24, datapwat si Jesus sa kanyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila. Ito yung nakakalungkot dyan mga minamahal, although na nagkaroon na sila ng pananampalataya, mga minamahal, dahil nakita nila yung kanyang mga makapangyarihang gawa, ang ating Panginoon hindi rin nagkatiwala sa kanila. Hindi rin, ang ibig sabihin, mga minamahal, sabihin natin, mga minamahal, malayo pa rin, mga minamahal, yung kanyang appreciation, mga minamahal, sa kanila. Sabi ng Biblia kumbaga, distansyado pa rin, mga minamahal.
Distansyado pa rin siya sa kanila. Hindi ipinagkatiwala ng ating pinakamamahal po yung kanyang sarili sa kanila. Bakit, mga minamahal? Sapagkat hindi niya kinakailangan na ang sino man ay magpatotoo tungkol sa tao, sapagkat nalalaman nga niya ang isinasaloob ng tao. Nakita ng Panginoon na hindi bukal yung pananampalataya ng tao Bakit hindi bukal yung pananampalataya ng tao? Hindi kusang loob yung pananampalataya ng tao. Dahil lang doon sa kanilang nakita. Dahil lang doon, mga minamahal, sa kanilang narinig, mga minamahal, na ang Diyos ay may gagawing mga himala. Dahil sa kanilang narinig na ang Diyos ay naghihimala. Mga minamahal, kaya ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, na nandoon yung kanyang pagkalungkot. Bakit? Kasi wala rin pong tao na kusang loob na magbigay, mga minamahal, ng kanilang kusang loob, mga minamahal, na pagtitiwala sa ating Diyos na malilikha. Wala pong nagbubuluntary, mga minamahal, na manampalataya sa ating pinakamamahal, na magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, dahil lang, mga minamahal, dito, mga minamahal, sa mga makapangyarihang gawa, mga kanyang ginawa, mga minamahal, kaya marami sa kanila ang sa kanya'y nagsisampalataya. Pero yung marami na yon, mga minamahal, hindi naging close ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kanila. Hindi niya ipinagkatiwala, mga minamahal, yung kanyang sarili sa kanila, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Sabi ng Bible, nakikilala niya, dahil nakikilala niya, sapagkat nakikilala niya ang lahat ng mga tao. Imagine, mga minamahal, yung mga pinaghimalaan ng ating pinakamamahal, yung ginagawa niya na makapangyarihang gawa, nakikilala ng ating pinakamamahal na at hindi siya nagkakatiwala sa kanila, mga minamahal. Ito'y realidad, mga minamahal, na sinasabi ng Biblia. Kalang hindi na masyado na pag-uusapan. Kaya naman natin ito pinag-uusapan, hindi ang layunin para i-down, mga minamahal, yung ating mga sarili sa harap ng ating Ama sa kalangitan, kundi, mga minamahal, gisingin yung ating mga kaisipan, yung ating kamalayan. Hindi tayo, mga minamahal, dapat kumumpiyansa, mga minamahal, anuman yung ating nakamtan, mga minamahal, sa ating paglilingkod sa ating Ama sa kalangitan, sapagkat kung hindi bukal sa ating kalooban, kung hindi kusang loob yung ating pananampalataya sa kanyang banal na harapan, ikonsidera natin, o pwede nating ikonsidera, mga minamahal, yung ating mga sarili na hindi nagkakatiwala, mga minamahal, sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yun ang sabi, tatapat si Jesus sa kanyang sarili, hindi rin nagkatiwala sa kanila. Yun. Huwag tayong sobrang maging kumpiyansa, mga ito'y pagbibigay babala, mga minamahal, sa ating sarili, mga minamahal, pagbibigay paalala, mga minamahal. Kasi baka sobra tayong assuming, mga minamahal, hindi natin naintindihan, mga yung sinasabi ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala naman pala tayong kusang loob o bukal sa loob, mga minamahal, na pagsampalataya, pananampalataya at pag-ibig sa ating dakilang Ama, dahil lang sa himala. Hindi rin ang ating pinakamamahal pinagkakatiwala ng kanyang sarili sa atin. Sabi nga, sapagkat hindi niya na kinakailangan ang sinuman ay magpatotoo tungkol sa tao, sapagkat nalalaman nga niya ang isinasaloob ng tao. Ano ba itong sinasaloob ng tao, mga minamahal? Sabi po ng John chapter 5, verse, sabi ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi raw, mga minamahal, itong mga tao, mga minamahal, nagkakaroon, mga minamahal, ng pag-ibig ng kanilang sarili sa ating dakilang Diyos.
Sa verse 42 ng John chapter 5, But I know you that ye have not the love of God in you. Datapat nakikilala ko kayo na kayo'y walang pag-ibig ng Diyos sa inyong sarili. Inuulit-ulit ko po ito para mag-sink in, maintindihan natin. Yung ibig sabihin na ng ating Panginoon, wala daw tayong pag-ibig sa Diyos sa ating sarili, yung ating kusang loob, yung ating bukal sa loob. Kung hindi pa tayo pinaghimalaan, mga minamahal, kung hindi pa tayo tinugon, mga minamahal, kung hindi pa tayo iningatan, mga minamahal, hindi tayo, mga minamahal, magtitiwala, manampalataya sa ating pinakamamahal. Yun yung masakit sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kung bakit ang bawat isa, mga minamahal, wala siyang masumpungan, mga minamahal, na kusang loob, mga minamahal, bukal sa loob na pananampalataya, pagtitiwala at pag-ibig sa Kanya. Sabi nga ng isang talata ng Biblia, pagparito niya, makasumpong kaya siya ng pananampalataya. Ang dami namang nagsasabi na may pananampalataya. Kasi yung nais ng ating pinakamamahal, o yung ibig sabihin ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung bukal sa loob, yung kusang loob, na hindi niya na kinakailangan, mga minamahal, magpakita ng makapangyarihang gawa. Mga minamahal, malungkot ang ating pinakamamahal na Panginoon kasi yun nga, mga minamahal, nalalaman niya, nakikilala niya yung mga tao na wala talagang kusang pag-ibig sa kanilang sarili sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, nagtataka tayo, mga minamahal, bakit mula pa nung lumang tipan, mga kapatid, yung mga old Israelites, mga minamahal, ang dami nilang naranasan, mga minamahal. Mababasa nyo sa Psalms 78, mga minamahal, yung whole chapter na yan, mga minamahal. Makikita nyo, mga minamahal, yung napakaraming mga ginawa na makapangyarihang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sinunod ng ating pinakamamahal na Panginoon yung kanilang pita. Mga minamahal, ang ibig sabihin lahat ng gusto nila. Mga minamahal, katulad sa ating modernong panahon. Mga minamahal, iba-ibang mga hinihiling ng mga tao, binibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi yun lang yung way para, mga minamahal, pumuri sila. Magsamba sila. Mga minamahal, tumawag sila. Kumilalal sila sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Yung panahon, mga minamahal, ng mga old Israelites, tingnan nga po natin, mga minamahal, sobrang napaka-spoiled po nila nung kanilang panahon. Sa Book of Psalms, chapter 78, ang sabi, mga minamahal, ng verse 29, mga minamahal, So they did eat and were well filled, for He gave them their own desire. Sa gayon nagsikain sila at nangabusog na mabuti, at ibinigay niya sa kanila ang kanilang pita. Yung gusto nila, mga minamahal ko, ng pagkain, nagbibigay sa kanilang pagkain. Kung gusto nila ng karne, mga minamahal, nagbibigay ang mahal na Panginoon ng karne. Kung gusto nila, mga minamahal, ng tubig, mga sa disyerto, pinapainom sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero mga minamahal, nandoon pa rin sila, mga minamahal, sa kanilang pagiging makalaman, makalupa, makasanlibutan. Ang ibig sabihin, mga minamahal, hindi nila pinapahalagahan kung ano yung naisipabatid ng ating Ama sa kalangitan, kung ano lang yung gusto nila, yun lang yung nais nilang ipagkaloob sa kanila ng ating Ama sa kalangitan. Sabi ng Bible, although na
Lahat na sinusustain ng ating pinakamamahal yung kanilang pangangailangan, mga minamahal. Hindi pa rin sila naging makadiyos. Hindi pa rin sila naging makalangit. Hindi pa rin sila naging espiritual. Ang ibig sabihin, hindi pa rin sila nagkaroon ng bukal sa loob, yung kusang loob na pagtitiwala na pananampalataya. Mga minamahal, sabi ng Bible, they were not estranged from their lust, but while their meat was yet in their mouth. Hindi sila nagsisihiwalay sa kanilang pita. Ang kanilang, sabi rito, ang kanilang pagkain ay nasa kanila pang mga bibig, nang ang galit ng Diyos ay paitaas laban sa kanila at pumatay sa mga pinakamataba sa kanila at sinaktan ng mga binata sa Israel. Mga minamahal, imagine natin to, mga minamahal. Nandoon, mga minamahal, yung disappointment ng ating pinakamamahal na Panginoon. In our time, mga minamahal, maraming pinaghimalaan, nakaranas ng pagtugon ng mga minamahal, paglingap, kaganda ang loob ng ating Ama sa kalangitan, pero nandoon pa rin yung pagpapabaya, mga minamahal. Talagang mga nakakalungkot. Kaya sinabi ng ating mahal na Panginoon, paano tayo makakatanan? Nandiyan na nga yung mga makapangyarihan gawin, private ebidensya, mga wala pa tayong bukal sa loob, kukusang loob, mga minamahal, na pananampalataya at pag-ibig sa ating Ama sa kalangitan, mga minamahal. Kasi hindi po ikukonsidera, mga minamahal, yung ating pananampalataya, mga minamahal, kapag hindi talaga, mga minamahal, naging bukal, mga minamahal, naging kusang loob, mga kapatid. Ayaw ng ating dakilang Diyos na nag-o-offer tayo sa Kanya, naghahain tayo sa Kanya ng paglilingkod, na hindi kusang loob, hindi bukal sa loob, mga minamahal. Yung mayroon lang tayong iniisip, mga minamahal, kaagad-agad, wala pa tayong ginagawa, mga minamahal, naghahangad na tayo ng kapalit. Yun ang nakita ng Panginoon, mga minamahal. Dito, mga minamahal, sa ating natunghayang talata, nang siya po, mga minamahal, pumunta sa Jerusalem nung Paskwa, nung nakita ng mga tao, mga yung kanyang mga tandang ginawa, naisip nila, may mapapakinabangan sila. Mayroon silang makukuha, mga minamahal. Kapag, mga minamahal, naglingkod sila, lumapit sila, mga sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagkaroon sila ng ideya, mga minamahal. Kaya, nagpahayag sila ng pananampalataya, hindi dahil, mga minamahal, sa talagang lubos-lubos yung kanilang pagtitiwala sa Panginoon, kundi doon sa iniisip nila na yung sinasabing pananampalataya, mga minamahal, yun ang magiging way para makuha nila yung kanilang inaasam, mga minamahal, sa ating dakilang Ama. Yun ang rason, mga minamahal, kung bakit ang Panginoon ay hindi nagkatiwala ng kanyang sarili sa kanila. Mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, siya po, mga minamahal, ay tapat sa kanyang pangako. Kapag sinabi niya, ginagawa niya. Nagkaroon ka ng panampalataya, mga minamahal, susuklian yun ng ating pinakamamahal na Panginoon. Depende sa klase ng iyong pananampalataya sa kanyang banal na harapan, mga minamahal. Kung katulad ng pananampalataya ng mga taong ito, mga hindi rin magkakatiwala ang ating pinakamamahal na Panginoon sa atin. Di niya ipagkakatiwala yung kanyang sarili sa atin. Kaya nga, mga minamahal, yung din yung rason, mga minamahal, kung bakit, mga minamahal, sinabi ng ating pinakamamahal, magsilayo kayo, mga manggagawa ng katampalasanan. Nagtitestify pa sila, mga minamahal, mahal na Panginoon, gumawa kami ng maraming makapangyarihang gawa. Kaya, nagpalayas kami ng mga demonyo.
Ang dami nilang pinapatotoo, pero sinasabi ng Biblia, hindi na raw nangangailangan ang Panginoon ng patutuo ng mga tao dahil kilala niya ang mga tao na wala talaga silang kusang loob na pag-ibig sa Diyos. Mga minamahal. Kaya nga maririnig natin maraming nangangaral Mga minamahal. Ano yung maririnig natin sa maraming nangangaral? Mga minamahal. Paano kayo makakarating ng langit? Wala kayong himala. Wala kayong makapangyarihang gawa. Walang tugon ang ating pinakamamahal na Panginoon sa inyong mga panalangin. Paano kayo makakarating ng langit? Depende kasi yan, mga minamahal, kung ano yung layunin ng ating pananampalataya, mga minamahal. Kasi, napakalinaw naman ang ipinapakita ng Biblia. Hindi pwedeng ang maging kabuuan ng ating pananampalataya sa harap ng ating Ama sa kalangitan, yung mga makapangyarihang gawa lang na ating maranasan. Mga minamahal, malawak ang kabuuan ng nakapaloob sa pananampalataya na kinakailangan natin, mga minamapa sa atin, mga minamahal, katauhan, para maging ganap tayo, maging sakdal tayo sa harap ng ating Ama sa kalangitan. Mga minamahal, kung ang realidad na yung ating pag-uusapan mas kinalugdan pa ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Yung walang naranasan, mga minamahal, na makapangyarihang gawa, na mga tanda, na mga himala. Mas kinalugdan, mas nilingap pa niya, mas pinagbuksan pa niya, mga minamahal, dinala pa doon sa kanyang sinapupunan. Mga minamahal. Kaya kawawa tayo, mga minamahal, kapag mga minamahal, one-sided lang yung ating pagkaunawa, mga minasasalita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung patungkol lang sa signs and wonders, kawawa tayo, mga minamahal. Kasi iniisip natin, mga minamahal, yun lang yung way para tayo makarating ng langit. Mga minamahal, paano si Lazaro, mga minamahal? Iba yung kanyang paraan ng pagtitiwala sa Diyos. Hindi siya naglilingkod sa Diyos dahil sa himala. Hindi siya naglilingkod sa Diyos dahil sa makapangyarihang gawa. Naglilingkod siya sa Diyos kasi naintindihan niya, mga minamahal, kung ano yung responsibilidad niya. Mga minamahal, ano ba yung responsibilidad, mga minamahal, nating mga tao na kanyang nilikha? Mga minamahal, yun nga yung pinapaunawa sa atin. Ito ang wakas ng lahat ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos. Walang sinabi doon ang Biblia. Kapag nakakita ka ng mga makapangyarihang gawa, kapag nakikita ka ng mga tanda, matakot ka sa Diyos. Sundin mo yung kanyang mga utos. With or without, mga minamahal, obligasyon natin na paglingkuran ang Diyos ng pusang loob, ng bukal sa loob. Hindi na kinakailangan, mga minamahal, yung gumawa pang ating mahal na Panginoon ng ganun para tayo maniwala, para tayo manampalataya. Ganun si Lazaro, mga minamahal. Ganun si Lazaro. Mga kapatid, itong mga nakaranas ng signs and wonders, sobrang assuming, mga minamahal. Sobrang pretender, mga minamahal. May words, may akmang salita na mismo, mga minamahal, nilalaman ng pangangaral ng ating pinakamamahal na Panginoon nung kanyang panahon. Mga minamahal. Yung sobrang, kumbaga, sabi nga, mga minamahal, wag mo munang bilangin yung itlog, mga minamahal, habang di pa napipisa. Kasi baka, mga minamahal, marami niyang bugok Amen? Hindi lahat ng kumikinang ginto. Mga minamahal, huwag tayong sobrang papakasiguro. Inire-remind natin yung ating mga sarili, mga minamahal. Kasi isa tayo, mga minamahal, sa nakalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, dahil sa mga makapangyarihang gawa. Baka sobra tayong kampante, kumpiyansa, mga minamahal. Oo. Baka sobra na natin kiniklaim, mga minamahal, yung
pagpasok sa kaharian ng langit. Pansinin nyo mga minamahal, o pansinin natin itong sinasabi ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Sa Luke chapter 16, verse 15, "And he said unto them, Ye are they which justify yourselves before men, but God knoweth your heart. For that which is highly esteemed among men is abomination in the sight of God." At sinabi niya sa kanila, kayo ang nang-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao, dapat nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso. Sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Bakit kasuklam-suklam, mga minam? Kasi nakita na ng ating pinakamamahal na Panginoon hindi naman kusang loob, bukal sa loob dahil lang doon sa himala, mga minamahal. Kaya nagkaroon ng pananampalataya. Sinasabi nga ng Biblia hindi siya nagkakatiwala ng kanyang sarili sa mga mananampalatayang gayon. Mga minamahal, pagkatapos dahil nakaranas ng mga himala, mga minamahal, sabi ng Bible, mga minamahal, inisip na mga minamahal na ganap na mga minamahal yung kanilang sarili sa harap ng ating dakilang Ama. Kumbaga mga minamahal, nagmapuri na mga minamahal, nagyabang na mga minamahal. Sabi ng Bible, tinaas na mga minamahal, yung sarili mga minamahal, nagtaas na. Prinuklaman na mga minamahal, na ito na yung tama, ito na yung katotohanan. Mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ba't hindi natin hayaan yung grasya ng Diyos, mga minamahal? Yung siyang humusga, mga minamahal, sa atin, mga minamahal. Huwag kaagad natin tuldukan yung sitwasyon natin, mga minamahal. Kasi hindi nga yun yung sukatan Yung kung ano man yung ating tinatangkilik sa kasalukuyan, gaano man yung kasaganaan ng mga bagay na ating nakakamtan, hindi yan ang magiging sukatan ng ating Ama sa kalangitan para tayo po'y papasukin doon sa kanyang kaharian. Mga minamahal, ayon din mga minamahal sa kanyang pagpapaunawa sa atin, mga minamahal, mula sa banal na kasulatan. Ang sabi mga minamahal ng Word of God, hindi sukatan mga minamahal. Sabi ng Bible, yung dami ng ating tinatangkilik. Sabi ng Luke chapter 12 verse 15, "And he said unto them, Take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of things with which he possesseth." At sinabi niya sa kanila, "Mangagmasid kayo at kayo mangag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya." Ano ba tinatangkilik mo? Material? Financial o sa physical? What kind of prosperity, mga minamahal, yung na-achieve natin, yung mayroon sa atin, mga minamahal? Material ba? Physical ba? Mga minamahal. Ang sabi ng Bible, kung yan ay patungkol sa mga temporal na pakinabang, mga minamahal, hindi yan yung basihan ng ating Ama sa kalangitan. Ang sabi ng Bible, mga minamahal, "For what shall a prophet a man if he gains the whole world but suffer the loss of his own soul?" Paano yung nakaranas na marami, mga minamahal, ng mga himala, pero nireject sila ng ating pinakamamahal na Panginoon? Sobrang napaka-abundance, mga minamahal, ng signs and wonders and miracles na naranasan nila. And yet, mga minamahal, dininay sila, nireject sila. Kasi hindi nga raw yun, mga minamahal, yung sukatan, hindi yung basihan ng ating Ama sa kalangitan. Mga minamahal,
Sabi ng Bible, tingnan nyo mga minamahal, sabi ng salita ng ating pinakamamahal, Matthew 7:22. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? Di ba ito nga yung utos ng ating pinakamamahal na Panginoon? O ito nga yung pinapagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, magpagaling ng karamdaman, bumuhay ng mga patay, maglinis ng may mga ketong. Nagpapatotoo sila, mga minamahal. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yun, Panginoon, Panginoon, di ba kami nagsipanghula? Hindi ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Yan, nagpalayas daw ng demonyo, mga minamahal. Nagpalayas ng demonyo. Anong sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon? And then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. Paano nangyari? At kung magkagay ipapahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nang nakikilala, magsilayo kayo sa aking kayong manggagawa ng katampalasanan. Kasi mga minamahal, hindi ngayon yung basihan. Mas nakikilala tayo ng ating Ama sa kalangitan, mga minamahal. Balikan natin, mga minamahal, kahit na magpatotoo ka pa, hindi mo na sabi ng ating pinakamahal, hindi na siya nangangailangan ng patotoo ng sino man. Kasi kilala niya na, mga minamahal, yung mga tao, kung ano sila, kung anong mayroon sa kanilang katauhan. Sabi ng John chapter 2 verse 25, and needed not that any should testify of man, for he knew that was in man. Sapagkat hindi niya kinakailangan na ang sino man ay magpatotoo tungkol sa tao, sapagkat nalalaman nga niya ang isinasalob ng tao. Gumagawa ang mga taong ito, mga minamahal, ng mga bagay na ito, nakakapag-perform sila ng mga bagay na ganito. But then, mga minamahal, hindi nga lang yun eh. May mas malalim pang nasa loob ng ating mga katauhan na nakikita ng ating Ama sa kalangitan. Yun, mga minamahal, yung nagpaparumi sa atin, mga minamahal, sa kanyang banal na harapan. Yun yung hindi nagpapaging karapat dapat sa ating sa harap ng ating Ama sa kalangitan. Pinangako niya, mga minamahal. Sabi ng Bible, mga minamahal, sa Book of Timothy, mga minamahal, kahit hindi tayo maging tapat, siya'y mananatiling tapat. Ang ibig sabihin, dahil ipinangako niya, nagagawa siya ng makapangyarihan daw, ginagawa niya. Pero tayo, mga minamahal, hindi naman tayo ganun ka-faithful sa Kanya. Kaya nga, mga minamahal, yun ang ginagamit natin, mga minamahal, na ticket eh. Yung ganung karanasan eh. Para sabihin natin, mga minamahal, na ganap tayo eh. Yun yung ginagawa nating basihan, usukatan, para i-justify natin yung ating sarili, mga minamahal. Para itaas natin yung ating sarili. Para kumpermehnate natin sa ating sarili, mga minamahal, na karapat-dapat tayo, mga minamahal. Tayo yung karapat-dapat na makapasok sa kaharian ng ating Ama sa kalangitan. Kaya lang contradict, mga minamahal, yung pinapakita ng ating Ama sa kalangitan. Mga minamahal, contradict, mga kapatid. Hindi ko po, mga minamahal, ang layunin ng ating pag-aaral, hindi po i-discourage ang bawat isa atin, kundi, mga minamahal, gisingin, imulat yung ating kamalayan. Mga minamahal. Kasi maya-maya, mga minamahal, every now and then sumisigaw tayo, mga minamahal eh. Sinasabi natin na gayon yung ating kalagayan. Mga minamahal. Ang daming nag-a-appreciate, mga minamahal. Pero, mga minamahal, contradict doon sa sinasabi ng salita ng ating Ama sa kalangitan.
Ano ba yung sinasabi ng salita ng ating Ama sa kalangitan, mga minamahal? Yung sinasabi ng Luke chapter 16 verse 15. And he said unto them, Ye are they which justify yourselves before men, but God knoweth your heart. For that which is highly esteemed among men is abomination in the sight of God. Babaguhin ba natin to? Para pumasok, mga minamahal, yung pinangahawakan natin. Mga minamahal, makalusot, mga minamahal, yung claim natin. Kinakailan mag-adjust tayo. Sinabi niya sa kanila, kayo ang nag-aaring ganap sa inyong sarili. Kasi tayo na nga nasasabi. Mga minamahal, pinuproklama na natin, mga minamahal, na ganun nga. But then, mga minamahal, ito yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Tumpak naman eh. Tumpak na tumpak yung sinasabi ng ating mahal. Imagine, mga minamahal, pinangaral ito ng ating mahal na Panginoon more than 2,000 years ago din nangyayari sa ating panahon. Mga minamahal, kami lang ang matuwid. Kaya nga kami lang pinapakinggan ng Panginoon eh. Kasi kami lang yung karapat-dapat eh. Di ba? O, kami lang ang tagalangit. Di ba? Merong pagkaganyan, mga minamahal, yung ating sistema at pamamaraan, mga minamahal, ng pangangaral, paghahayag ng salita ng ating Ama sa kalangitan. Ito lang sasabihin sa atin ng ating mahal na Panginoon. Sinabi niya sa kanila, kayo na nag-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao, datapwat nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso. Ang Diyos ang nakakilala, hindi naman ako. Siya daw ang nakakilala ng ating mga puso. Mga minamahal. Kaya wag yung ating accomplishment na ganun, ang ating asahan. It's not enough. Eh sabi ng Bible, mga minamahal, ang ating asahan yung awa ng Panginoon. Without the mercy of God, mga minamahal, whatever we achieve in this present time, it cannot be enough. Mga minamahal, kung wala yung mercy ng ating mahal na Panginoon, hindi sasapat yung ating mga achievement, mga minamahal, para lingapin tayo, papasukin tayo doon sa kariyan ng ating Ama sa kalangitan. Kasi ito nga, mga minamahal, nire-review ng ating pinakamamahal na Panginoon yung mga may attitude na ganito nung kanyang panahon. Nire-review ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sikat tayo sa mga tao, mga minamahal, pero sa Diyos, sabi ng Bible, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ayun, mga minamahal. Diba? Biblia ang nagsabi, mga minamahal. Hindi, baka sabihin nyo naman, grabe kang mang-usig, brad ah. No, pinag-aaralan lang natin to kasi hindi to natin madalas na mga minamahal pinag-uusapan. Lagi nating kinukumport yung ating mga sarili, mga minamahal. Lagi nating pinapaniwala yung ating sarili, mga minamahal, sa mga positibong bagay. Tingnan din natin yung other side, mga minamahal. Lagi natin nakikita yung signs and wonders, mga minamahal, na yun yung daan, mga minamahal, para tayo makapasok sa kariyan ng ating Ama sa kalangitan. Paano naman si Lazaro, mga minamahal? Paano si Lazaro? Dahil wala siyang himala, mga minamahal, di siya tumanggap ng katugunan, mali yung kanyang pananampalataya sa harap ng ating Ama sa kalangitan. Dahil wala siyang bunga na katulad ng ating bunga, mali siya, mga minamahal. Pero tingnan natin yung final outcome, mga minamahal, kung sino mga yung naging mali, mga minamahal, sa harap sa panimbang ng ating Ama sa kalangitan. Mga minamahal. Di ba? Sino yung mga minamahal nilingap? Sino yung pinaburan ng ating Ama sa kalangitan, mga minamahal? Yung marami ba? O yung nag-iisang si Lazaro, mga minamahal? Tayo, mga minamahal, ay binibigyan ng sapat na panahon, pagkakataon para, mga minamahal, ating pong suriin at pag-aralan itong mga iniwan ng mga tagubilin ng ating Ama sa kalangitan. Ito'y nangasulat, sabi ng Biblia, para maging
paalala, para sa pagpapaalala sa atin ng mga dinatnan ng muling panahon. Mga minamahal, kinakailangan huwag tayong maging one-sided, mga minamahal. Kung sabihin kung ano lang yung pabor sa atin, tingnan natin lahat ng anggulo, mga minamahal, ng mensahe, ng sinasabi ng salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi naman nakapagtataka yun, mga minamahal. Talagang pag naglingkod tayo sa Diyos, hindi pwedeng mawala, mga minamahal, yung signs and wonders. Kasi isa na yan sa kanyang pangako eh. Mga minamahal. Pero mga minamahal, ang hinahanap ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung pananampalataya na hindi nakadepende sa signs and wonders. Kung iisipin po natin at aaralin natin yung sinasabi ng salita ng ating mahal na Panginoon, kung tumanggap ka na nga ng signs and wonders and miracles, mga minamahal, nagpapabaya, mga minamahal, nagpapabaya pa tayo, di lalo na kung wala. Pero ang mas pinakamapalad sa lahat ng mapalad, yung walang tinanggap, mga minamahal, yung walang natanggap, mga minamahal, walang nakita, mga minamahal, pero buong buo, mga minamahal, yung pananampalataya, mga minamahal. Si Lazaro, mga minamahal, yung kanyang pananampalataya, mga minamahal, ay buo, mga minamahal. Kaya lang kakaiba, mga minamahal. Hindi niya napalayas, siguro hindi naman yun yung kanyang concern eh. Yung kanyang sakit, yung kanyang kahirapan. Pero mga minamahal, naiiwas niya naman, naitakas niya naman yung kanyang sarili, mga minamahal, doon sa walang hanggang kapahamakan. Yung marami, mga minamahal, nakaiwas sa temporal na kahirapan, mga minamahal, tinugon ng grabing kaginhawaan, mga minamahal. Pero, yung hindi natakasan, mga minamahal, yung walang hanggang kaparusahan, yung walang hanggang kapahamakan, yun yung nakakalungkot, yun yung nakakatakot, mga minamahal. Kaya titingnan natin yung every side ng sinasabi ng Word of God, mga minamahal, para sa ating kinakaharap na makalangit na kinabukasan, mga minamahal. Huwag kaagad natin, mga minamahal, tuldukan, mga minamahal, na talagang yes, mga minamahal, ngayon pa lang, mga minamahal, langit na, mga minamahal, yung ating mga minamahal, haantungan. Gumawa lang tayo ng gumawa, mga minamahal, ayon sa tagubilin sa atin na sinasabi ng kanyang mga banal na salita, mga minamahal. Kasi baka hindi umayon sa atin yung ating kinakaharap na panahon, katulad ng mga taong hinahalimbawa sa atin ng mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Naalala niyo po yung last verse natin, mga minamahal, nung last Wednesday, mingi po ko ng paumanhin dahil hindi po malinaw, maayos, mga minamahal, yung ating live stream, mga minamahal. Ang sabi ng Book of Isaiah, malapit na po tayo magtapos, mga kapatid, verse 19, "If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land." Kung kayo magkusa at magmasunurin, kayo magsisikain ng buti ng lupain, mga minamahal. Saan lupain ito? Buti ng lupain, saan to, mga minamahal? Doon sa Kanaan. Sinasabi, mga minamahal, doon sa mga old Israelites, na kung magmamasunurin, kung magkukusa sila na magmasunurin, kakain sila ng buti ng lupain. Kasi yung Kanaan, bukal, mga minamahal, ng mga minamahal, pagpapala, mga minamahal, ng ating Ama sa kalangitan. Nandoon lahat yung bunga, mga minamahal, ng kabutihan para doon, mga minamahal, sa mga magkukusang loob, mga magmamasunurin sa kanyang kalooban. Doon sila pakakainin ng ating Ama sa kalangitan na hindi kapos na pagpapala ng kanilang kapanahunan, mga minamahal. Pero
Hindi sila pinapasok, mga minamahal. Yung kanilang mga anak, yun na lang mga pinapasok. Sabi ng Bible, si Josaphat at si Caleb, mga minamahal, sila yung nakapasok. Tsaka yung mga kabataan, mga minamahal, sila yung pinapasok, mga minamahal. Yung mga iba, kasama si Moises, hindi na nakapasok, mga minamahal. Kasi mga minamahal, si Moises, mga minamahal, parang hindi rin siya sumunod, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na sabi ng mahal na Panginoon, kausapin mo yung bato. Pinalo niya, mga minamahal. Hinataw niya, mga minamahal. Kaya nagalit sa kanyang ating pinakamamahal na Panginoon. Punong-puno sila ng signs and wonders, mga minamahal. Imagine, mga minamahal, yung inuulit-ulit natin, sinasabi ng Biblia, o nang nangyari sa kanila. Psalms 95, mga minamahal. Balikan natin, mga minamahal. Psalms 95. Sabi rito ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Verse 10, mga minamahal. And 11, 40 years. Long was I grieved with this generation and said, it is a people that do err in their heart, and they have not known my ways. 40 taon na manglaw ako sa lahing yaon, at aking sinabi, bayan nagkakamali sa kanilang puso at hindi naalaman ang aking mga daan. Kasi wala silang kusang loob. Wala silang bukal sa loob na pagsusunod. Yung pinagdidependihan nila, yung mga makapangyarihang gawa, himala, mga minamahal. Lungkot na ang ating pinakamamahal na sobrang na siyang namamanglaw. Ang tagal kaya, 40 years. Hindi pa rin nila, mga minamahal, maintindihan. Ang gusto ng hinahanap ng ating pinakamamahal sa kanila, mga minamahal, na kahit hindi na siya gumawa ng makapangyarihang gawa, buong puso, mga minamahal, kusang loob, bukal sa loob nilang mamahalin, paglilingkuran, susundin ang ating Ama sa kalangitan. Pero walang gayon mga minamahal. Kasi yung demand nila, kinakailangan, yun yung kinakailangan gawin ng mahal na Panginoon ng panahon. Ganyan din sa ating uling panahon mga minamahal. Pag walang himala, walang Diyos. Wala kayong Diyos dyan. Wala namang nakikinig sa panalangin nyo Kawawa naman si Lazaro, mga minamahal. Pero mga minamahal, mabuti ang Diyos sa lahat ng tao. Amen? Kaya mga minamahal, kinumport si Lazaro, mga minamahal, ng tunay at totoong himala. Amen? Hindi na mababawi yun, mga minamahal. Hindi na mawawala, mga minamahal. Yung kanyang pagpapala na pinili, yung walang dungis, walang kapintasan, na laan ng ating Ama sa kalangitan. Yun din sana yung ating piliin. Amen? Wag natin, mga minamahal, hahanapan ng ating mahal na Panginoon. Kahit gaano kahirap yung ating sinusuong, mahalin natin, paglingkuran natin ang ating mahal. Huwag natin in-spoil yung ating mga sarili. Pag hindi tayo pinagaling, hindi ka naman totoo, mahal na Panginoon, huwag tayong ganun. Mga minamahal, huwag natin isipin, pag hindi tayo pinagbigyan, mga walang Panginoon, di totoo ang Panginoon, mga minamahal. Diyan, mga minamahal, nagagalit ang ating mahal na Panginoon sa mga old Israelites. Mga minamahal, maging sa ating panahon, pag walang himala, hindi raw totoo ang mahal na Panginoon. Mga minamahal, ipangaral mo yung ganon. Pag walang himala, hindi totoo ang Panginoon. Paano si Lazaro kung hindi totoo ang Panginoon? Paano siya nakarating ng langit? Mga minamahal, huwag natin ituturo yun, mga minamahal, huwag natin ipapangaral yun. Mga minamahal, may walang himala, totoo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Buhay at makapangyarihan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, kaya nga ganyan ang deklarasyon ng amin ni Shadrach, Meshach at Abednego. Iligtas sila, hindi. Totoo ang ating mahal sa kanila. Ganon din, mga minamahal, si Job, may pagpapala, walang pagpapala, totoo ang Diyos. Mawawala yung pagpapala, mga minamahal, mauubos yun. Yung hirap, mga minamahal, ganon din, kasi temporal nga lang lahat ng bagay sa kasalukuyan.
Pero ang Panginoon, mga siya lang ang mananatiling tunay, totoo, ng walang hanggan, walang katapusan, kasi unchangeable siya. Pagkatapos, dahil wala lang himala, hindi na totoo ang Panginoon, hindi totoo ang Diyos dyan sa inyo, walang himala. Mga minamahal, hindi lang mga ang pagkakilanlan sa Diyos, mga yung himala. Paano ka nalikha kung hindi totoo ang Panginoon? Amen? Saan ang galing yung hangin na nilalanghap mo? Mga minamahal. Kung dyan lang yung totoo, kung katotohanan, dyan lang may hangin, dyan lang yung may lupang tatapakan, dyan lang din yung may tubig na iinumin, mga minamahal. Kahit saan dako, totoo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lahat ng tao nakikinabang ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil totoo at punong-puno ng pag-ibig ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, ano kasi tayo, mapagyabang kasi tayo, kaya ganyan, mga minamahal. Nagkaroon lang tayo ng konti, ganun na kaagad. Mga minamahal. Diba? Parang ganun yung attitude ng makasanlibutan pa rin, mga minamahal eh. Ganyan yung attitude ng makasanlibutan eh. Wala kayong ganito, kami lang. Mga minamahal. Nire-remind lang natin yung ating mga sarili. Nakaranas tayo, nandito tayo dahil sa mga minamahal, pag-ibig, pagiging totoo ng Panginoon. Hindi lang sa mga himala ng ating mahal na Panginoon. Mga pinapaalala natin sa ating mga sarili, hindi tayo dapat magkaroon ng attitude na gayon. Huwag natin wawalain, mga minamahal, yung ating mahal na Panginoon. Pag wala ang pagpapala, hindi totoo ang Panginoon. Pag may himala, sa katotoo. Nagiging blasphemous tayo sa mahal na Panginoon, lalo na kung yun ang tinuturo natin. Mga minamahal, God is God. Ang Diyos ay Diyos. Hindi siya pwedeng hindi maging totoo. Mga minamahal, kung tutusin, mga minamahal, lahat ng bagay hindi totoo kasi mawawala, pero siya mananatili. Kaya siya lang ang totoong totoo. Amen? Mayroon tayo wala, totoong totoo, mga minamahal, ang Diyos, mga minamahal, na manlalalang sa mundo. Sa lahat ng bagay, kasama na ng tao, mga minamahal. Kaya sabi ng Bible, mga nagalit, mga minamahal, tong mga to, kasi sila dependent sila miracle dependent, mga minamahal Itong mga old Israelites, unto whom I swear in my wrath, that they should not enter into my rest. Kahit ako'y sumumpa sa aking puot na sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Yan, parang yung temporal lang. Kasi yung mga ganyan, mga miracles, sa temporal nating kalagayan may enjoy. Yung parang worldly gain. Kaya sinabi, kasama yun sa sinasabi ng Mark chapter 6 verse 36, 8. Verse 36, for what shall a prophet a man if he gains the whole world? Kasama yun, yung mga signs and wonders sa pwede nating makamtan dito sa mundo, mapakinabangan dito sa mundo. Mga minamahal. Pero kung dahil doon mapapahamak din yung ating kaluluwa, mga naman yung saysay nun, selby nun. Kaya nga tayo nananampalataya para sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa. Hindi mga minamahal sa pansanlibutan na ating temporal na mapapakinawang himala, kundi para sa ating eternal na pagkaligtas o kabutihan ng ating mga kaluluwa. Yun yung layunin ng ating pananampalataya. Kaya huwag natin ituturo na hindi totoo ang Diyos. Mga minamahal, dahil wala lang himala, hindi totoo ang Diyos. Mga minamahal, kontradikyon, mga minamahal sa pananampalataya ni Lazaro. Dahil wala siyang himala, wala siyang tugon. Mga minamahal, kung hindi totoo yung kanyang Diyos, paano siya nakarating ng langit? Yung nagsasabing totoo ang Diyos dahil sa himala, ba't hindi sila nakapasok ng langit, mga minamahal? Ito'y paalala sa atin, mga minamahal. Maghinay-hinay tayo, maghunos dili tayo, mga minamahal. Yung mga nagsusuri, mga minamahal, pagtulong-tulungan natin, aralin natin kung talagang ano yung nais at malinaw, mga minamahal, na gustong ipabatid sa ating lahat ng ating Ama sa kalangitan, mga minamahal, para sa ating pangkalahatan kabutihan, mga minamahal. Pagtulong-tulungan nating linangi sa ating mga katauhan, mga minamahal. Hindi lang yung para sa ating temporal, mga minamahal, na mapapakinabangan. Huwag natin i-discredit ang Diyos kapag walang himala, kapag walang makapangyarihang gabak, kapag walang tugon, kapag walang pagpapala. Huwag natin i-discredit, huwag natin ituturo
ipapangaral na hindi totoo ang Diyos. Mga minamahal, hindi kailanman mga mawawala ang pagkatunay at totoo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pinagpahayagan. Amen? Kaya kapag isa tayo sa pinagpahayagan, hindi tayo magtuturo, mga minamahal, na kapag walang pagpapala, hindi totoo ang Diyos. Mga kapatid, last verse na po natin, mga minamahal. Sabi po ng 1 John chapter 5 verse 20, and we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know Him that is true, and we are in Him that is true, even in His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Yan. Hindi kailanman siya, mga minamahal, magiging hindi totoo. Lagi siyang totoo, mga minamahal. Wala pa mang nalikha na langit at lupa, totoo na. Siya lang ang natatanging nag-iisang totoo at tunay, ang Diyos, mga minamahal. Kaya wag natin i-discredit, wag natin ipapangaral ang Diyos na walang Diyos kapag walang himala. Isang napakalaking, mga minamahal, pamumusong yan, mga minamahal. Hindi man natin agad mga tanggapin, mga minamahal, yung kaparusahan, mga minamahal, pero hindi yan mawawala, maaalis, mga minamahal, kapag hindi tayo nagsisi habang binibigyan tayo ng oportunidad ng ating Ama sa kalangitan, mga minamahal. Kaya, nandito tayo, yung buong panahon, pagkakataon na binibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon para pagsisihan, mga minamahal, yung ating mga kamalian sa Kanyang banal na harapan. Kasi lahat tayo hindi perpekto. Lahat tayo may pagkukulang, may kasalanan, kamalian sa Kanyang banal na harapan. Kaya, yun yung dapat natin laging idaing na tayo Kanyang kaawaan. Na bagamat ganun ang ating kalagayan, mangibabaw yung Kanyang paglingap, yung Kanyang kagandahang loob at kabutihan, yung Kanyang habag at kaawaan. Yun ang magtulak sa atin para tanggapin at papasukin doon, mga minamahal, sa Kanyang makalangit na kaharian. Awitan po natin ang ating pinakamamahal pa habang binubulay natin yung Kanyang kabutihan. Praise the Lord. Hallelujah. Ibuti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan magpasawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan magpasawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos, Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, sa atin ay nagmamahal. Pinupurit,
kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan magpasawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa atin ay nagmamahal. Ikaw ang lakas sa akin, masaya ko sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Tawang lakas sa akin, masaya ko sa aking tungkulin. Dumating man pagsubok, walang magkapaghiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Lumuhod kami sa taanan mo, sasamba sa iyo, oh Diyos. Gaano man kalayo langit, pag-ibig mo para sa lahat. Ikaw ang mundo, ikaw ang aming lakas, tagapagligtas. Ikaw ang lakas sa akin, masaya ko sa aking tungkulin. Dumating man pagsubok, wala kapaghiwalay, wala
makapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano kalayo ang pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sasamba sa iyo, oh Diyos. Gaano man kalayo pag-ibig mo'y parang lahat. Ang ikaw ang aming lakas, tagapagligtas. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming lakas, tagapagligtas. Hallelujah, Jesus. We worship you. We thank you so much, Father. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, mamanig tayo dumulog sa trono ng biyaya ng ating Ama sa kalangitan. Huwag natin i-discredit ang ating pinakamamahal na Panginoon kapag tayo nasa kapagsubukan. Kapag wala yung pagpapala, kapag wala yung katugunan sa ating mga karainan, mga minamahal. Huwag natin, mga minamahal, kahit sa guni-guni o sa isip, mga minamahal. Huwag, mga minamahal, nating gawing gayon, mga minamahal, ang dahil sa mga pagsubok, problema, kahirapan, ibubulong natin sa ating puso, sa ating isip na hindi totoo ang ating Diyos na manlalala. Mga minamahal, magagalit sa atin ang ating dakilang Diyos. Sa lahat ng bagay, maging mapagpasalamat tayo, mga minamahal. Kung ano man ang ating mga pangangailangan, mga minamahal, hingin natin sa pamagitan ng panalangin sa kanyang banal na harapan. Kung walang katugunan, may ibang plano o layon sa atin ang ating Ama sa kalangitan. Subalit hindi mawawala, mga minamahal, ang pagtupad niya sa kanyang kapanganakan. Pag tayo naghanap ating masusumpungan, pag tayo kumatok, tayo kanyang pagbubuksan, pag tayo humingi, tayo kanyang bibigyan. Mga minamahal, kung hindi yung ayon sa ating nais, yung kanyang ibibigay, yung ayon sa kanyang banal na kalooban, magtiwala tayo. Tumawag tayo, siya'y sasagot, magpapakita ng mga makapangyarihang gawa na hindi natin nalalaman. Huwag natin pag-alinlanganan, mga minamahal, ang ating Ama sa kalangitan. Sa mga samandaling ito, lumapit po tayong may pagpapakumbaba, may pagsisising diwa. Personal nating ipahayag yung ating mga kahilingan, pangangailangan sa kanyang banal, upang anumang dasal, panalangin ating bitawan. Yun po yung mabigyan sa atin ang katugunan ng ating Ama sa kalangitan. Manalangin tayo, mga kapatid. Hallelujah. Oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Dakilat mapagpala namin ang mabuhay at banal namin Diyos. Sa pangalan ni Jesus, minsan at pamuli po kaming namamanik dumudulog sa trono ng biyaya mo.
Ama, patawarin mo kami sa lahat ng pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Linisin mo kami sa lahat ng aming mga karamihan. Pawin mong lubos ang aming mga natitira pang makailangan. Lubusan mo kaming baguhin, lubusan mo kaming pagharian, lubusan mo kaming sangkupan ng iyong kapangyarihan, kataliwan, kalakasan ng sagahin aming madaigang lahat ng suligin ng kasamaan na aming sumisumulong ito na aming ginagalawan. Ama, batid mo ang kalagayan, kailangan, pangailangan ng iyong mga anak. O Diyos, inat mo nga po ang iyong mapagpalang kamay, minsan ng ba, katagpuin mo nga pangailangan, kailangan ng iyong mga anak, simalang kapamaraanan. Ano mo po, kalang mga problema, bigyan mo ng kompletong kalutasan, kalang makaramdaman, bigyan mo ng kompletong kagalingan, mananghihina, palakasin mo, malamok na panampalatay, ibangon mo, ang mga kakalimot, palahan mo, manula, ibalik mo sa paglilingkod sa'yo, patulong turuan ng bawat isa, may pagtrabaho na, mga kanya-kanyang kaligtasan, may takot, panginig, sumarapan, palagpin mo, mga mga panampalatay, pagbungayin mo sa lahat na mabuting gawa, pagpalain mo, O Diyos, yung munting kawan, mga anak, mahal Panginoon sa dako mo sa iba't ibang sulok, dako ng sanglibutan, mula sa mga pagpapalang material, financial, physical, at higit sa pagpapalang spiritual, minsan pa nagkakaisa kami sabay-sabay na aming sama-samang sinasaway, pinapalayas, demonyo ng sakit, karamdaman, problema, kahirapan, mula ulo hanggang talampakan, cast out from us right now in Jesus' name. Demons of cancer, TB, leukemia, diabetes, asthma, paralysis, blindness, leishmanism, cast out in Jesus' name. And beliefs and doubts, infirmities, sicknesses and diseases, cast out in Jesus' name. Problem be solved, speak and be healed, be strong, be healthy, be blessed, victory in the blood of Jesus, victory in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord.